Ang hangin sa loob ng mansyon ng mga Alcacid ay may sariling bigat, isang uri ng katahimikan na hindi nagdudulot ng kapayapaan, kundi ng pagkaipit. Nakatayo si Calixto Alcacid na parang isang estatwa sa paanan ng kama ng kanyang anak. Ang mga mata niya ay nakatutok sa monitor na nagpapakita ng bawat pintig ng puso ni Hezekiah. Ang bawat guhit na gumagalaw sa screen ay tila isang utos na dapat niyang bantayan. Isang nurse ang maingat na nag-aayos ng kumot sa bata. Ngunit napahinto ito nang magsalita si Calixto. Ang boses niya ay malamig at walang kabuhay-buhay, kasing lamig ng marmol na sahig ng silid. 1 milimetro. Pagtatama niya, hindi inaalis ang tingin sa aparato. Ibaba mo ng 1 milimetro ang kumot. Ayokong naiinitan siya. Walang pagtutol na sumunod ang nurse. Sa mansyong ito, ang salita ni Calixto ay batas at ang kaligtasan ni Hezekiah ang kaisa-isang doktrina. Ang buong silid ay isang testamento sa kanyang pag-ibig na naging obsesyon, makinang ngunit malamig, kumpleto sa mga kagamitang medikal na kayang bumuhay ng isang ospital, ngunit walang bahid ng init ng isang tahanan. Sa gitna ng lahat ng ito, si Hezekiah ay nakaupo sa kanyang wheelchair sa tabi ng malawak na bintanang salamin, nakatingin sa labas. Hindi niya pinapansin ang hardin na puno ng mga mamahaling bulaklak o ang asul na tubig ng swimming pool. Ang kanyang pansin ay nasa kalangitan, gamit ang kanyang payat na daliri. Gumuhit siya ng isang figura sa hamog na nilikha ng kanyang hininga sa malamig na salamin. Isang ibong malayang lumilipad, palayo sa ginintuang hawlang iyon. Ang kanyang mga mata ay malalim na balon na walang sinag ng liwanag. Isang batang katawan na matagal nang tumigil sa pag-asa. Pumasok si Marites, ang matandang katiwala. Dala ang isang baso ng gatas at isang maliit na platito na may gamot. Ang kanyang nangiti ay sintamis ng pulot-pukyutan na nagkukubli ng lason. Heto na ang vitamins mo, apo, malambing niyang sabi. Sapat na para marinig ni Calixto, para lalo kang lumakas. Tumango lamang si Calixto at sa sandaling iyon na tumalikod siya upang sagutin ang isang tawag sa telepono. Ang nangiti ay biglang namatay sa mga labi ni Marites. Napalitan ito ng isang tingin na hindi mabasa, isang tingin na puno ng pagkainip habang iniaabot niya ang gamot kay Hezekiah. Sa kabilang bahagi ng mansyon, sa loob ng isang opisina na mas malaki pa sa tinitirhan niyang apartment, naupo si Solen Sarmiento. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na magkahawak sa ibabaw ng kanyang kandungan, pilit na itinatago ang panginginig. Ang suot niyang lumang blusa at itim na pantalon ay tila sumisigaw ng kahirapan sa gitna ng karangyaan ng lugar. Sa kanyang harapan, si Calixto Alcacid ay nakaupo sa likod ng isang mesang gawa sa mahogany. Ang mukha ay isang blangkong maskara. Tinitigan niya si Solen mula ulo hanggang paa, hindi bilang isang tao, kundi bilang isang aplikante na sinusuri ang mga kahinaan. Nakita niya ang pagod sa mga mata nito, ang bahagyang pagyukod ng mga balikat na tila pasan ng buong mundo, ang sapatos na may kaunting gasgas sa dulo. Perpekto. Isang babaeng durog, isang taong hindi mag-iisip na lumaban, isang taong madaling kontrolin. Kailangan ko ng isang taong magiging anino ng anak ko, sabi ni Calixto. Ang bawat salita ay may bigat. Walang tanong, walang suhestiyon. Susunod ka lang sa utos. Maliwanag? Tumango si Solen. Isang salita lang ang namutawi sa kanyang tuyong lalamunan. Opo, sir. Sa loob ng kanyang bulsa, naramdaman niya ang dulo ng isang maliit at luma ng litrato. Kinagat niya ang kanyang labi upang pigilan ang mga luha. Gagawin niya ang lahat. Titiisin niya ang lahat. Sumara sa kanyang likuran ang mabigat na pinto na yari sa kahoy. Isang mabigat na tunog ang umalingaw-ngaw sa malawak at tahimik na foyer na tila isang hatol na iginawad na. Ito na ang kanyang bagong mundo. Habang iginigiya siya ng isang katulong patungo sa kanyang magiging silid,
Napadaan sila sa isang pasilyo na may pinto ng bodega na bahagyang nakaawang. Mula sa loob, narinig niya ang isang pamilyar na boses. Ang boses ni Marites. Isang pabulong na tinig, ngunit may talim at kamandag. Oh, bumi. Oh, sigurado akong hindi niya mapapansin. Itong bagong gamot ang magpapatulog sa kanya ng mahimbing. Napatigil si Solen sa paglakad. Isang biglaang lamig ang gumapang sa kanyang buong katawan, mas malamig pa sa aircon ng mansyon. Ang mga salitang yon ay tumarak sa kanyang isipan. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na hindi lang siya pumasok sa isang bagong trabaho. Pumasok siya sa isang lugar kung saan ang mga lihim ay kasing dilim ng anino sa bawat sulok. Ang bawat hakbang ni Solen sa makintab na pasilyo ng mansyon ay tila paglalakad sa ibabaw ng manipis na bubog. Bit-bit ang tray ng merienda para kay Hezekiah. Ramdam niya ang nanunuring tingin ni Marites na nakabantay sa bawat galaw niya mula sa dulo ng hagdan. Ang presensya ng matandang katiwala ay parang isang madilim na ulap na laging nakasunod. Naghihintay lamang ng isang pagkakamali upang siya ay tuluyang lamunin. Nang marating niya ang pinto ng silid ng bata, huminga siya ng malalim. Pilit na pinapakalma ang kanyang nagwawalang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Dahan-dahan ka. Baka mabasag mo na naman ang baso. Napakamahal niyan. Hindi sapat ang sahod mo sa loob ng 10 taon para palitan yan. Ang boses ni Marites ay puno ng pang-uuyam habang papalapit ito sa kanya. Inabot ng matanda ang isang maliit na puting tableta. Heto, siguraduhin mong lulunukin niya ito. Huwag mong hahayaan na itago niya sa ilalim ng dila niya. Tumango si Solen, ngunit sa pagkakataong ito, may ibang plano siya. Habang inilalapag ang tray sa maliit na mesa sa tabi ng kama ni Hezekiah, sadyang tinapig ng kanyang siko ang pitsel ng tubig. Ang tunog ng pagbagsak ng mga kagamitan at ang pagtalsik ng tubig sa sahig ay lumikha ng panandaliang kaguluhan. Sa gitna ng pagmamadali ni Marites na kumuha ng basahan upang hindi mabasa ang mamahaling alpombra, mabilis na nailipat ni Solen ang tableta sa loob ng kanyang palad at ipinalit ang isang katulad na hugis na bitamina na matagal na niyang inihanda. Nang makaalis ang matanda upang itapon ang basang-basahan, mabilis na nagtungo si Solen sa loob ng banyo at nilock ang pinto. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inilalapit ang tableta sa kanyang ilong. Bilang isang dating nurse sa rehab, hindi siya maaaring magkamali. Ang amoy at ang bahagyang kulay nito sa ilalim ng maliwanag na ilaw ay nagkumpirma sa kanyang hinala. Hindi ito bitamina. Ito ay isang uri ng gamot na nagpapatigas ng kalamnan at nagpapatamlay sa sistema ng nerbiyos. Isang bagay na unti-unting papatay sa kakayahan ni Hezekiah na muling makalakad. Ang katotohanan ito ay kasing pait ng apdo sa kanyang lalamunan. Galit at awa ang humalo sa kanyang pagkatao habang tinititigan ang sarili sa salamin. Hindi ko hahayaang mangyari ito, bulong niya sa sarili. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon sa gitna ng mga namumuong luha. Lumipas ang ilang oras at pansamantalang umalis ng mansyon si Marites upang mamili ng mga gamit. Ito na ang pagkakataong hinihintay ni Solen. Nilapitan niya si Hezekiah na nakaupo sa kanyang wheelchair, nakatingin na naman sa malayo. Dahan-dahan niyang hinawakan ang mga binti ng bata na nararamdaman ang paninigas at kawalan ng buhay ng mga kalamnan nito. Hezekiah, baby, listen to me. Paglalambing ni Solen habang nakaluhod sa harapan ng bata. Magiging masakit ito, pero kailangan nating gawin para makatayo ka ulit. Do you trust me? Tumingin si Hezekiah sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at takot. Hindi ito sumagot, ngunit hindi rin ito lumayo. Nagsimulang igalaw ni Solen ang mga binti ng bata. Pinipilit na bumatak ang mga litid na matagal nang hindi nagagamit.
Ang bawat pag-unat ay nagdudulot ng matinding kirot kay Hezekiah. Ang mga butil ng pawis ay nagsimulang gumulong mula sa noo ng bata at ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ng wheelchair. Ang kanyang mga ungol ng sakit ay pumupuno sa silid. Bawat isa ay tila isang punyal na sumasaksak sa puso ni Solen. Ngunit alam niya, ang sakit na ito ay patunay na may buhay pa sa mga binting iyon. Habang nangyayari ito sa loob ng tahimik na silid sa Manila, sa isang malawak na suite sa Cebu, si Calixto Alcacid ay nakaupo sa harap ng kanyang tablet. Ang silid ay nababalot ng katahimikan, maliban sa mahinang pag-ikot ng aircon. Binuksan niya ang surveillance app upang tignan ang kanyang anak. Ngunit ang nakita niya sa screen ay nagpatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Wala siyang naririnig na tunog, ngunit malinaw sa kanyang paningin ang pagpapahirap na ginagawa ni Solen. Nakita niya kung paano pilit na ibinabaluktot ng babae ang mga binti ng kanyang anak. Nakita niya ang bawat pag-igting ng mukha ni Hezekiah, ang mga luhang bumabaha sa pisngi ng bata, at ang tila walang awang pagtulak ni Solen sa mga tuhod nito. Sa paningin ni Calixto, hindi rehabilitasyon ang kanyang nasasaksihan, kundi isang brutal na pag-atake sa nag-iisa niyang kayamanan. Ang bawat paghikbi ni Hezekiah na nakikita niya sa screen, kahit walang tunog, ay tila mga saksak ng kutsilyo sa kanyang sariling dibdib. Ang kanyang panginginig ay nagsimula sa kanyang mga daliri hanggang sa gumapang ito sa kanyang buong katawan. Ang tablet na hawak niya ay halos mabitak sa tindi ng higpit ng kanyang pagkakahawak. Ang kanyang mga kuko ay nag-iiwan na ng mapuputing marka sa mamahaling case nito. Ang galit na namumuo sa kanyang kalooban ay mas mainit pa sa anumang apoy, isang bulkan na handa ng sumabog at manupok ng kahit na sino. Sa isip ni Calixto, napatunayan na ang kanyang pinakamatinding takot na ang mundo ay sadyang malupit at ang sino mang papasukin niya sa buhay nila ay naroon lamang upang saktan ang kanyang anak. Agad niyang binitawan ang aparato na lumikha ng isang mabigat na tunog nang tumama ito sa ibabaw ng mesang salamin. Wala na siyang pakialam sa mahalagang kontrata o sa malaking pulong na dapat niyang dinaluhan sa Cebu. Ang tanging imahe na paulit-ulit na rumerenda sa kanyang paningin ay ang mukha ni Hezekiah na puno ng pagdurusa sa ilalim ng mga kamay ni Solen, ang babaeng inakala niyang mahina at madaling pasunurin. "I knew it," bulong ni Calixto. Ang kanyang boses ay gumaralgal sa tindi ng puot na nararamdaman. "She is a monster. I should have never let that woman near my son." Mabilis niyang dinampot ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang personal na piloto. Ang kanyang bawat paghinga ay malalim at gipit, tila kinakapos ng hangin sa gitna ng nagngangalit na emosyon. Hindi siya papayag na masaktan pa ang kanyang anak. Kung kailangang dumanas ng impyerno ang babaeng iyon sa kanyang mga kamay, gagawin niya ng walang pag-aalinlangan. Ihanda ang private jet. Ngayon din, ang utos niya sa kabilang linya. Ang boses ay kasing talim ng isang labaha. "Kailangan kong makarating sa Maynila bago pa tuluyang masira ng babaeng yon ang buhay ng anak ko. Sisiguraduhin kong pagsisisihan niya ang araw na tinapak niya ang kanyang mga paa sa pamamahay ko." Habang naghahanda sa pag-alis, ang kanyang isipan ay nababalot ng isang madilim na panata. Sa kanyang pagbabalik, hindi lamang pagpapatalsik ang naghihintay kay Solen, kundi ang hagupit ng isang amang nawalan ng bait dahil sa labis na pagprotekta sa kanyang kaisa-isang hininga. Samantala, sa loob ng silid sa Maynila, patuloy si Solen sa pag-alo kay Hezekiah. Hindi namamalayan na ang kanyang mga hakbang patungo sa pagpapagaling ay siya ring nagbukas ng pinto para sa isang malupit na bagyong susubok sa kanyang katatagan. Ang bawat bukang liwayway sa loob ng mansyon ng mga Alcacid ay tila isang bagong pahina ng pagpapanggap para kay Solen. Sa harap ng ibang mga katulong,
At lalo na sa ilalim ng mapanuring mga mata ni Marites, pinananatili niya ang imahe ng isang babaeng mahina, lampa, at walang alam. Sinasadya niyang maging mabagal sa pagkilos, hinahayaan niyang mapuna siya sa maliliit na bagay tulad ng hindi maayos na pagpupunas ng mesa o ang bahagyang pagkakasabit ng kurtina. Ang pagiging walang banta ay ang kanyang pinakamabisang baluti upang hindi siya paghinalaan sa kanyang tunay na pakay. Ngunit sa tuwing sarado na ang pinto ng silid ni Hezekiah at tiyak niyang walang matang nakatingin, ang kanyang anyo ay nagbabago. Mula sa isang hamak na katulong patungo sa isang determinadong manggagamot na ang tanging mithiin ay ibalik ang dangal ng batang kanyang inaalagaan. Maingat niyang inilabas ang maliit na bote ng langis na itinago niya sa ilalim ng kanyang higaan. Ang bawat haplos niya sa naninigas na binti ni Hezekiah ay puno ng pag-iingat. Ngunit may kasamang tamang puwersa upang gisingin ang mga natutulog na kalamnan. Habang nararamdaman niya ang panginginig ng bata dahil sa sakit, hindi siya bumibitiw. Sa halip, inilapit niya ang kanyang mukha sa tainga ni Hezekiah. Ang kanyang mainit na hininga ay nagsilbing pampakalma sa namumuong takot ng bata. Tiwala lang, Hezekiah. Masakit ito dahil buhay ka. Masakit ito dahil sinusubukan ng katawan mo na lumaban. Bulong niya sa isang tinig na kasing lambot ng pilus. Palalakarin ulit kita. Pangako iyan. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan sa gitna ng laban na ito. Isang maliit na ngiti ang bahagyang gumuhit sa mga labi ni Hezekiah. Isang bihirang liwanag na tila sumilip sa madilim na kwarto. Ang kanyang maliit na kamay ay marahang humawak sa dulo ng damit ni Solen. Isang tahimik na pagsang-ayon na nagpataba sa puso ng babae. Ngunit sa labas ng silid na yon, ang kamandag ni Marites ay patuloy na kumakalat sa bawat sulok ng mansyon. Sa loob ng kusina, habang naghahanda ng kape, nagsimulang maghasik ng duda ang matandang katiwala sa ibang mga kasambahay. Napapansin niyo ba yung bagong dating? Parang may itinatagong kakaiba sa likod ng mga matang yan. Pabulong na sabi ni Marites. Ang kanyang boses ay puno ng malisya habang tinititigan ang mga katulong na nakikinig. Laging nakadikit kay Hezekiah. Tila ba may hinahanap na pagkakataon kapag wala tayong nakatingin? Maging mapagmatsyag kayo dahil ang mga taong mukhang tupa ay kadalasang may itinatagong pangil ng lobo. Ang mga salitang yon ay parang usok na dahan-dahang lumalason sa hangin ng mansyon. Samantala, sa loob ng kanyang maliit na silid, nakaupo si Solen sa gilid ng kama habang hawak ang kanyang lumang cellphone. Ang liwanag mula sa screen ay tumatama sa kanyang mukha na nagpapakita ng labis na pagkabahala. Isang balita sa social media ang hindi sinasadyang lumitaw sa kanyang feed. Isang larawan ni Doña Esmeralda Rivas na dumalo sa isang marangyang pagtitipon. Ang matalas at mapanghusgang tingin ng matanda sa larawan ay tila tumatagos sa screen na nagpabalik sa lahat ng sakit at kahihiyang dinanas ni Solen sa kamay ng pamilya ng kanyang dating asawa. Mabilis niyang pinatay ang cellphone. Ang kanyang paghinga ay bumibilis habang nararamdaman ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Alam niyang hindi siya ligtas. Ang mundong kanyang tinatakasan ay tila dahan-dahang humahabol sa kanya at ang bawat segundong pananatili niya sa mansyon ng mga Alcacid ay isang pagsusugal sa kanyang kalayaan. Ngunit sa tuwing maiisip niya ang kanyang anak na kinuha sa kanya at ang kalagayan ni Hezekiah na nangangailangan ng kanyang tulong, ang kanyang takot ay napapalitan ng isang matigas na determinasyon. Dinampot niya ang kanyang maliit na pitaka at binilang ang natitirang barya mula sa kanyang unang linggong sahod. Sa halip na itabi ito para sa kanyang sariling pangangailangan, isang maliit na bolang gawa sa goma ang binili niya nung isang araw. Ito ang gagamitin niya upang sanayin ang mahinang hawak ng mga kamay ni Hezekiah. Ang munting bagay na ito ay simbolo ng kanyang sakripisyo, ang pag-una sa kapakanan ng iba bago ang sarili, kahit na siya mismo
ay unti-unti nang nauubos habang naglalakad siya patungo sa kusina upang kumuha ng mainit na tubig. Isang anino ang humarang sa kanyang daraanan. Si Aling Nelia, ang matandang tagapagluto na madalas ay tahimik lamang, ay nakatayo doon. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala habang mahigpit na hawak ang isang basahan. Tumingin muna ito sa paligid upang masigurong walang nakakarinig bago lumapit ng bahagya kay Solen. Ang boses ng matanda ay halos pabulong na lamang, kasing hina ng pagaspas ng hangin sa mga dahon. Solen, anak, hindi ako bulag sa mga nangyayari rito. Nakikita ko ang kabutihan ng puso mo sa batang si Hezekiah. Pero mag-iingat ka, lalo na kay Marites. May mga naririnig akong usapan na hindi maganda para sa'yo. Ang mga taong may balak na masama ay hindi titigil hanggat hindi ka nila napapaalis o napapahamak. Naramdaman ni Solen ang pagbara ng kung ano sa kanyang lalamunan. Ang babala ni Aling Nelia ay tila isang malamig na hampas ng katotohanan. Sa gitna ng karangyaan at gintong pader ng mansyon, napagtanto niyang ang tunay na panganib ay hindi ang karamdaman ni Hezekiah, kundi ang inggit at puot ng mga taong nakapaligid sa kanila. Ang tanong na lamang ay kung hanggang kailan niya kayang protektahan ang bata at ang kanyang sarili bago tuluyang gumuho ang lahat ng kanyang sinimulan. Nakatitig lamang si Solen sa papalayong figura ni Aling Nelia habang ang mga salita nito ay tila isang echoing na babala sa kanyang isipan. Ang katahimikan ng gabi sa mansyon ay muling binalot ng misteryo at ang bawat anino sa pader ay tila nagiging banta sa kanyang bawat galaw. Ang hapon sa loob ng silid ni Hezekiah ay nababalot ng isang uri ng katahimikan na tila naghihintay ng isang himala. Ang sikat ng araw na tumatago sa manipis na kortina ay nag-iiwan ng mga guhit ng ginto sa sahig, ngunit ang pansin ni Solen ay nakatuon lamang sa namumutmutlang mga paa ng bata. Basang-basa ng pawis ang kanyang noo at ang kanyang mga braso ay nangangalay na sa paulit-ulit na pagmamasahe at pag-unat, ngunit hindi siya tumitigil. Alam niya, sa ilalim ng balat at kalamnang, tila ayaw ng sumunod, ay may buhay na naghihintay lamang na muling magising. Isang beses pa, Hezekiah, isipin mo na ang iyong mga paa ay parang mga ugat ng halaman na gustong kumapit sa lupa. Pag-alo ni Solen, ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo at pag-asa. Nakatingin ng mataman si Hezekiah sa kanyang sariling paa. Ang kanyang mukha ay namumula sa tindi ng konsentrasyon. Ang kanyang maliliit na daliri sa kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kuko ay tila bumabaon sa malambot na kutsyon. At sa sandaling iyon, sa gitna ng matinding katahimikan na tanging ang malalim na paghinga lamang nila ang naririnig, isang milagro ang naganap. Ang malaking daliri sa kanang paa ni Hezekiah ay bahagyang kumibot. Isang munting paggalaw, halos hindi mapansin, ngunit sapat na upang magpatigil sa mundo ni Solen. Napatigil si Solen, ang kanyang mga mata ay lumaki, at ang kanyang bibig ay napuwang sa gulat. Hindi siya makapaniwala. Muli itong kumibot, mas malinaw sa pagkakataong ito. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay biglang bumaha, mabilis na pumatak sa kanyang mga pisngi at nabasa ang kanyang mga kamay na nakahawak pa rin sa bata. Nakita mo ba yon, champ? Nakita mo ba? Ang tinig ni Solen ay nanginginig sa tindi ng ligaya, isang halong tawa at hikbi. Gumagalaw sila, lumalaban ang katawan mo. Sa unang pagkakataon, nakita ni Solen ang isang kislap sa mga mata ni Hezekiah. Hindi na ito ang batang tila sumuko na sa buhay, kundi isang batang nakatuklas ng isang lihim na kapangyarihan. Ngunit ang sandali ng kanilang tagumpay ay biglang naputol ng maramdaman nila ang pagbabago ng hangin sa buong mansyon. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng mamahaling sasakyan sa ibabaw ng graba sa labas ay tila isang babala. Ang mabigat na tunog ng pagbukas at pagsara ng pinto sa ibaba ay nagpahiwatig na ang bagyong kinatatakutan ni Solen ay dumating na.
Si Calixto Alcacid ay nakabalik na. Ang kanyang mga hakbang sa hagdanan ay tila mga mabibigat na pintig ng isang pusong puno ng puot. Nang bumukas ang pinto ng silid, ang lamig na dala niya ay mas matindi pa sa anumang aircon. Hindi siya nagsalita. Tiningnan lamang niya si Solen ng isang tinging kayang pumatay ng anumang pag-asa. Ang kanyang presensya ay tila sumasakop sa bawat pulgada ng kwarto, na nagpapaliit sa mundo ni Solen hanggang sa maramdaman nito ang pagkaipit. Lumingon si Calixto kay Hezekiah, na ngayon ay muling naging matamlay at tahimik sa takot. Pagkatapos, muli niyang ibinaling ang kanyang mga mata kay Solen. Walang kahit anong emosyon sa kanyang mukha, kundi isang nakakangilong katahimikan na mas nakakatakot pa sa anumang sigaw. Lumapit siya sa isang sulok ng silid, malapit sa isang antigong orasan, at may kung anong isinuksok doon na sadyang napakaliit upang mapansin ng isang hindi nagmamasid. Mula ngayon, hindi lang ang bawat galaw mo ang makikita ko, bulong ni Calixto sa kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa itinagong kamera na may kakayahang sumagap kahit ng pinakamahinang bulong. Maririnig ko na ang bawat salita, bawat daing, at bawat kasinungalingang ilalabas ng bibig mo. Tumingin siya kay Solen na nakatayo pa rin sa tabi ng kama, nanginginig ang mga kamay at namumutla ang mukha. Maghanda ka, Solen, dahil sa mansyong ito, walang lihim na nananatiling nakatago sa akin. At kapag napatunayan kong ikaw ang dahilan ng pagdurusa ng anak ko, sisiguraduhin kong malalasap mo ang impyernong hindi mo makakalimutan. Naiwan si Solen na nakatayo sa gitna ng silid. Ang kanyang puso ay tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng kulungan. Ang tagumpay nila ni Hezekiah kanina ay tila isang malayo ng alaala na palitan ng isang madilim na katotohanan. Bawat hininga niya, bawat haplos, at bawat pangakong ibubulong niya sa bata ay mayroon ng nakikinig. Ang gintong hawla ay lalong naging masikip at ang panganib ay hindi na lamang basta hinala. Ito ay nakatingin na sa kanya, naghihintay ng pagkakataong siya ay tuluyang puksain. Ang umaga sa kusina ng mansyon ay nagsimula sa init ng nagbabagang kalan at ang masangsang na amoy ng pinipritong isda. Ngunit mas matindi ang tensyong namamayani sa pagitan ng mga naroon. Si Marites ay nakatayo malapit sa lababo. Ang kanyang mga mata ay tila mga talim na sumusunod sa bawat galaw ni Solen habang ang huli ay naghahanda ng tray para sa almusal ni Hezekiah. Ang katahimikan ay nababalot ng isang uri ng bigat na tila anumang sandali ay sasabog ang isang lihim na bagyo. Sadyang binuhat ni Marites ang isang takure na puno ng bagong kulong tubig. Sa isang tila hindi sinasadyang pagkakataon, habang dumadaan si Solen, bahagyang itinagilid ng matanda ang kanyang kamay. Ang mainit na likido ay tumalsik sa sahig, ilang pulgada lamang ang layo sa mga paa ni Solen, na nagdulot ng pag-akyat ng mapuputing usok at isang nakapapapasong init na dumanapi sa balat ng dalaga. Na paatras si Solen. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib, habang ang isang matalim na daing ng pagkagulat ay kumawala sa kanyang mga labi. Ay pasensya ka na, masyadong masikip ang kusinang ito para sa ating dalawa. Ang boses ni Marites ay puno ng pekeng pag-aalala, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang sa katuwaan. Siguro ay kailangan mo nang mag-isip-isip kung karapat-dapat ka ba talaga rito. Ang mga taong hindi marunong tumingin sa dinaraanan ay madalas na napapahamak. Lumapit si Aling Nelia at mabilis na kumuha ng basahan upang linisin ang basa sa sahig. Sa isang pagkakataon na nakatalikod si Marites, hinawakan ng matandang kusinera ang kamay ni Solen at marahang pinisil ito, isang tahimik na mensahe ng suporta at paalala na huwag susuko. Tumango si Solen, pilit na ibinabalik ang kanyang lakas ng loob bago lisanin ng kusina, dala ang tray ng pagkain. Sa itaas, sa loob ng madilim na silid tanggapan, si Calixto ay nakaupo sa harap ng kanyang monitor. Ang asul na liwanag mula sa screen
ay tumatama sa kanyang mukha na nagpapakita ng malalim na mga guhit ng pagod at pag-aalinlangan. Nakasuot siya ng headphones, pinakikinggan ang bawat tunog na nanggagaling sa silid ni Hezekiah. Nakita niya ang pagpasok ni Solen at ang dahan-dahan nitong paglapit sa kama ng bata. Kaya mo yan, champ. Kain muna tayo para may lakas ka sa ating training mamaya. Narinig ni Calixto ang malambing na tin. Ang umaga sa kusina ng mansyon ay nagsimula sa init ng nagbabagang kalan at ang masangsang na amoy ng pinipritong isda, ngunit mas matindi ang tensyong namamayani sa pagitan ng mga naroon. Si Marites ay nakatayo malapit sa lababo. Ang kanyang mga mata ay tila mga talim na sumusunod sa bawat galaw ni Solen, habang ang huli ay naghahanda ng tray para sa almusal ni Hezekiah. Ang katahimikan ay nababalot ng isang uri ng bigat na tila anumang sandali ay sasabog ang isang lihim na bagyo. Sadyang binuhat ni Marites ang isang takure na puno ng bagong kulong tubig. Sa isang tila, hindi sinasadyang pagkakataon, habang dumadaan si Solen, bahagyang itinagilid ng matanda ang kanyang kamay. Ang mainit na likido ay tumalsik sa sahig. Ilang pulgada lamang ang layo sa mga paa ni Solen na nagdulot ng pag-akyat ng mapuputing usok at isang nakapapapasong init na dumanapi sa balat ng dalaga. Napaatras si Solen, ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib, habang ang isang matalim na daing ng pagkagulat ay kumawala sa kanyang mga labi. Ay, pasensya ka na. Masyadong masikip ang kusinang ito para sa ating dalawa. Ang boses ni Marites ay puno ng pekeng pag-aalala, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang sa katuwaan. Siguro ay kailangan mo nang mag-isip-isip kung karapat-dapat ka ba talaga rito. Ang mga taong hindi marunong tumingin sa dinaraanan ay madalas na napapahamak. Lumapit si Aling Nelia at mabilis na kumuha ng basahan upang linisin ang basa sa sahig. Sa isang pagkakataon na nakatalikod si Marites, hinawakan ng matandang kusinera ang kamay ni Solen at marahang pinisil ito, isang tahimik na mensahe ng suporta at paalala na huwag susuko. Tumango si Solen, pilit na ibinabalik ang kanyang lakas ng loob bago lisanin ng kusina, dala ang tray ng pagkain. Sa itaas, sa loob ng madilim na silid tanggapan, si Calixto ay nakaupo sa harap ng kanyang monitor. Ang asul na liwanag mula sa screen ay tumatama sa kanyang mukha, na nagpapakita ng malalim na mga guhit ng pagod at pag-aalinlangan. Nakasuot siya ng headphones, pinakikinggan ang bawat tunog na nanggagaling sa silid ni Hezekiah. Nakita niya ang pagpasok ni Solen at ang dahan-dahan nitong paglapit sa kama ng bata. Kaya mo yan, champ. Kain muna tayo para may lakas ka sa ating training mamaya. Narinig ni Calixto ang malambing na tinig ni Solen. Ngunit ilang minuto ang lumipas. Ang malambing na tinig na yon ay unti-unting napalitan ng mga tunog ng matinding paghihirap. Sa monitor, nakita ni Calixto kung paano hinawakan ni Solen ang mga binti ng bata. At kasabay nito, ang mga pigil na daing ni Hezekiah na tila humihingi ng saklolo. Ang bawat pag-ungol ng bata ay kasing talim ng mga bubog na bumabaon sa pandinig ni Calixto. Nakita niya ang pawis na namumuo sa noo ni Hezekiah, ang panginginig ng mga labi nito, at ang mga kamay na mahigpit na nakakapit sa gilid ng kutsyon hanggang sa mamuti ang mga kasukasuan. Konting tiis pa, Hezekiah. Malapit na nating maabot yung point na hindi na ito ganoon kasakit. You have to push it, champ. Udyok ni Solen. Ang kanyang tinig ay nanginginig din sa tindi ng emosyon, isang halo ng awa at matigas na determinasyon. Para kay Calixto, ang eksenang ito ay isang bangungot na nagaganap sa gitna ng maliwanag na araw. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Ang kanyang mga kuko ay bumabaon sa sariling palad habang pinapanood ang bawat galaw ni Solen. Hindi niya maintindihan kung paanong ang isang babaeng tila napakalambot magsalita ay kayang gumawa ng gayong
kalupitan sa isang batang wala ng lakas na lumaban. Ang bawat daing ni Hezekiah na naririnig niya sa headphones ay tila isang sumbat sa kanya, isang paalala na ang kanyang pagtitiwala ay muling naglagay sa kanyang anak sa panganib. Anong klaseng demonyo ka? Bulong ni Calixto, ang kanyang boses ay puno ng poot habang nakatitig sa monitor. Gagamit ka ng matatamis na salita habang dinudurog mo ang katawan ng anak ko? Ngunit sa gitna ng kanyang nagngangalit na damdamin, ang pagyanig ng kanyang telepono sa ibabaw ng mesa ay nakuha ang kanyang pansin. Ang screen ay umilaw na nagpapakita ng isang pangalang hindi niya inaasahang makikita. Isang kilalang abogado mula sa pamilya Rivas, ang maimpluwensyang pamilyang matagal na niyang nakakatransaksyon sa negosyo. Dahan-dahan niyang sinagot ang tawag. Ang kanyang boses ay pilit na pinapakalma, kahit na ang kanyang buong katawan ay nanginginig pa rin sa galit. Yes, attorney? Napatawag ka? Ang boses sa kabilang linya ay seryoso at walang paligoy-ligoy. Sir Calixto, humihingi ako ng paumanhin sa biglaang tawag. Ngunit may isang mahalagang impormasyon kaming natanggap. Nabalitaan naming may kinuha kayong bagong tagapag-alaga para sa inyong anak. Isang babaeng nagngangalang Solen Sarmiento. Nais ko lang ipaalam sa inyo na ang pamilya Rivas ay matagal nang naghahanap sa babaeng yan. May mga mabigat siyang atraso sa amin at pinaniniwalaan naming isa siyang mapanganib na luwa daw na gumagamit ng pekeng pagkatao upang makalapit sa mga pamilyang tulad ninyo. Napatigil ang paghinga ni Calixto. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa monitor kung saan kasalukuyang pinupunasan ni Solen ang mga luha ni Hezekiah nang may tila tunay na pagmamahal. Ang mga salita ng abogado ay tila isang malamig na buhos ng tubig na nagpatindi sa kanyang pagkalito at puot. Ang babaeng nasa loob ng kanyang bahay, ang babaeng humahawak sa kanyang anak, ay hindi lamang pala isang malupit na nurse, kundi isang takas na may madilim na nakaraan sa mga kamay ng isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. Naramdaman ni Calixto ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Sino ba talaga ang babaeng ito? Isang anghel na may maling pamamaraan o isang lobong nagdadamit tupa na naghihintay lamang ng pagkakataong lamunin sila ng buo? Ang misteryong bumabalot kay Solen ay lalong lumalim at ang banta sa kanyang pamilya ay hindi na lamang basta hinala. Ito ay isang ganap na digmaan na hindi niya hahayaang matalo siya. Matapos ang nakababahalang tawag mula sa abogado ng pamilya Rivas, si Calixto ay nagpasya na hindi na siya magpapaloko pa sa matatamis na salita ni Solen. Ang kanyang pag-uwi mula Cebu ay hindi na tungkol sa pagpapatunay ng pagkakasala, kundi sa paghahanda ng isang bitag na hindi na makakatakas ang sino mang may itinatago. Araw-araw, mula sa kanyang opisina, masusing pinanonood ni Calixto ang bawat segundo ng buhay ni Solen sa pamamagitan ng mga nakakubling kamera, lalo na ang mga kagamitan na may kasamang mikropono. Sa kabilang banda, si Solen ay lalong nagiging masinop sa kanyang sekreto. Bawat paglapit niya kay Hezekiah ay ginagawa niyang maingat, laging naghahanap ng sandali kung saan ang matandang Marites ay abala sa kanyang sariling mga gawain o kung saan ang mga katulong ay nasa ibang bahagi ng malawak na mansyon. Ang kanyang pag-aalaga ay nagiging isang maselang sayaw ng panganib at pagmamahal. Isang hapon, pagkatapos ng isa sa kanilang mga training session na hindi alam ni Calixto na nagdudulot ng totoong pagbabago, nagbigay ng maliit na gantimpala si Solen kay Hezekiah, isang kagat ng candy na lihim niyang nakuha mula sa Aling Nelia. Ang bata ay nakatitig sa kanya. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang kislap na hindi pa nasasaksihan ni Calixto sa loob ng mga buwan na siya'y naroon. Salamat po, Ate Solen. Ang sabi ni Hezekiah, ang kanyang boses ay bahagyang mas malinaw kaysa dati. Ito ang unang beses na tinawag niya si Solen sa isang personal na titulo, hindi lamang bilang yaya. Si Solen ay napangiti
Ang kanyang puso ay lumobo sa isang hindi inaasahang init. Ang simpleng pagkilala na yon ay mas mahalaga pa sa anumang malaking sweldo. You're welcome, champ. Kaya mo iyan. Sa sandaling iyon, si Calixto ay nasa kanyang opisina, pinapanood ang eksena sa kanyang monitor. Nakita niya ang pag-abot ng candy, ang ngiti ni Hezekiah, at ang marahang pagtingin ni Solen sa bata. Sa kanyang isipan, ito ay isang senyales ng pagtatatag ng koneksyon, isang pagiging masyadong malapit na hindi niya pinahihintulutan. Ang selos, isang damdamin na matagal na niyang inilibing kasabay ng kanyang asawa, ay muling sumisibol, ngunit ngayon ay hindi lamang para sa pag-aalaga, kundi para sa atensyon ng kanyang anak. Ngunit ang hindi inaasahang pangyayari ay naganap sa pag-alis ni Solen. Nang siya ay tumayo upang maghanda ng isa pang gamot, nakita ni Hezekiah ang isang munting litrato na nahulog mula sa bulsa ng damit ni Solen, ang luma at sadyang nagusot na larawan. Mabilis itong kinuha ni Hezekiah, ngunit sa pagtayo niya upang maabot ito, ang kanyang mga binti na may kaunting lakas mula sa therapy ay nagbigay ng isang hindi pangkaraniwang reaksyon. Sa halip na bumagsak, ang kanyang katawan ay nagpumilit na manatiling tuwid. Natigilan si Hezekiah. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkamangha sa kanyang sarili. Tumingin siya sa kanyang mga paa, pagkatapos ay sa pintuan kung saan lumabas si Solen. Sa kanyang isip, ang pag-alis ni Solen ay katumbas ng pagkawala ng kanyang pag-asa. Ayaw niyang mangyari iyon. Sa isang biglaang pagkilos ng lakas na hindi niya alam na taglay niya, naglakad si Hezekiah ng isang hakbang. Pagkatapos ay isa pa, patungo sa direksyon kung saan umalis si Solen. Ang kanyang tindig ay paika-ika at ang kanyang mga kalamnan ay tila nasusunog sa sakit, ngunit naglakad siya. Sa kabilang banda ng linya, si Calixto ay halos tumilapon sa kanyang upuan. Ang kanyang hininga ay tumigil sa kanyang lalamunan nang makita niya ang hindi kapanipaniwalang tanawin sa screen. Ang kanyang anak, ang batang itinuring niyang balina at hindi na muling makakatayo, ay naglalakad. Ngunit ang unang tao na gustong makita ni Hezekiah ay hindi siya. Sa pag-abot sa pasukan ng silid, nakita ni Hezekiah si Solen na bumabalik na may hawak na maliit na mangkok. Sa kanyang pagmamadali na maabot ang babaeng nagbigay sa kanya ng inspirasyon, sinubukan niyang gawin ang isang kilos na matagal na niyang hindi nagawa, ang paggalang. Tumigil siya sa harap ni Solen at sa isang marahang kilos na tila nagpapakita ng matinding paggalang at pasasalamat, inabot niya ang kanyang kamay patungo sa noo ni Solen, ang tradisyonal na pagbati ng pagmamano. Ang kamay ni Solen ay otomatikong bumaba upang salubungin ang kamay ng bata. Ang sandaling iyon, ang pag-abot ng kamay ng isang bata na naghihingal sa sakit upang magbigay ng paggalang sa kanyang tagapagligtas, ay tumago sa dibdib ni Solen. Ito ay isang matamis na kirot, isang katibayan na ang kanyang paghihirap ay hindi na sayang. Ngunit sa kanyang opisina, si Calixto ay napatulala. Ang kilos na yon, ang pagmamano na ginawa ni Hezekiah para kay Solen, ay tila isang matalim na sandata na tumama sa kanyang pagkatao. Iyon ay isang kilos na nakalaan lamang para sa pamilya, para sa mga taong pinakamamahal at iginagalang, para sa kanyang yumaong asawa at para sa kanya. Ang pagkakita sa kilos na yon na iniaalay sa isang tagapag-alaga na kanyang pinaghihinalaan ay nagdulot sa kanya ng isang uri ng sakit na hindi niya kayang ipaliwanag. Ito ay mas masakit pa sa pisikal na sakit ni Hezekiah. Ito ay pag-aalinlangan sa kanyang sariling lugar bilang ama. Ang init ng pagtanggap ni Hezekiah ay nagpaiinit sa kaluluwa ni Solen, ngunit ang lamig ng pagkadismaya sa mukha ni Calixto ay hindi na maitago kahit pa sa kabila ng salamin ng monitor. Ang pagmamano na yon ay hindi lamang isang kilos ng paggalang, kundi isang matinding paninira sa awtoridad at pagmamahal na inaakala ni Calixto na kanya lamang. Pagkaalis ni Solen at pagkatapos ng maikling pagdiriwang ng pagtayo,
Mabilis na bumalik ang sakit sa mga binti ni Hezekiah at bumalik siya sa kanyang upuan, ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay nanatili. Sa opisina, hindi na nakapagpigil si Calixto. Ang kanyang mga kamay ay kinuha ang telepono at agad tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang imbestigador. Ang kanyang boses ay mababa at nagbabanta, isang malinaw na utos na hindi maaaring baliwalain. Alam ko na ang pangalang Solen Sarmiento ay peke. Hanapin mo ang totoong pagkatao niya, ang apelyido niya, ang kanyang kasal, ang kanyang pamilya. Gusto ko ang lahat ng detalye sa loob ng 24 na oras. At bago mo gawin yan, alamin mo kung sino ang mga Rivas, ang pamilya na tinatawag nilang kanyang pinanggalingan sa mga lumang record ng ospital. Gusto kong malaman kung sino ang kinakalaban ko. Samantala, sa isang marangyang art gallery sa Makati, si Doña Esmeralda Rivas ay tinitingnan ng isang abstract painting na may malamig na ekspresyon. Siya ay nakasuot ng mamahaling damit at tila isang reyna na hindi na inaasahang magkakaroon ng paglaban. Ang kanyang kanang kamay ay nakahawak sa kanyang maliit na handbag. Ang kanyang tingin ay nagpapakita ng pagkaabala. Mayroon siyang nakita sa isang gossip column, isang larawan ng isang hindi kilalang babaeng nag-aalaga sa isang batang may kapansanan sa isang mayamang tahanan sa Forbes Park area, at ang detalye ay nagbigay sa kanya ng hindi magandang kutob. Ang babaeng yan, bulong niya sa kanyang kasamang taga-suporta, napaka-komportable niya para sa isang simpleng tagapag-alaga. Kailangan nating tingnan kung ang paligid niya ay may katulad ng kalidad ng mga Alcacid. Siguraduhin mong may tao na magbabantay sa bahay ng matandang yon. Ayokong magkaroon ng kahit anong iskandalo na ikinakabit sa pangalan ng Rivas, lalo na kung ang babaeng iyon ay naging lason sa buhay ng aking anak. Nang maghapon, habang ang araw ay unti-unting nagpapaalam sa kanluran, nagmamadaling bumalik si Solen sa kanyang maliit na silid. Kailangan niyang tiyakin na walang nakakakuha ng litrato na nahulog kanina. Habang nagmamadali siyang naghahanap sa ilalim ng kutsyon, nakasalubong niya si Hezekiah na naglalakad ng bahagya, gamit ang kanyang sariling lakas, patungo sa kanya. "Ate Solen, ito po," sabi ni Hezekiah, iniaabot ang larawan. "Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko sinabi kay Ama." Tinanggap ni Solen ang larawan. Ang kanyang mga mata ay hindi makatingin sa bata dahil sa pagkaawa at takot. Ang larawan ay ng kanyang anak, isang batang lalaki na may ngiting kasing liwanag ng araw. Ito ang tanging dahilan kung bakit siya nagtitiis. "Salamat, Hezekiah. Ibigay mo sa akin yan," ang sabi ni Solen, pilit na pinapakalma ang kanyang tinig. Habang inaabot ang larawan, naramdaman niyang may kakaibang lamig sa hangin. Sa labas ng kanyang pintuan, isang anino ang tila naghihintay. Hindi ito si Calixto dahil ang tindig nito ay mas payat at mas tuso. Isang pangalan ang pumasok sa isip ni Solen na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Isang pangalan na nangangahulugan ng kawalan ng kalayaan. Sa kanyang labas ng silid, nakatayo si Doña Esmeralda Rivas na sinamahan ng isang matandang lalaki na may hawak na folder. Ang kanyang ngiti ay matalim, isang ngiting puno ng pag-aari at kapangyarihan. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatutok kay Solen, kundi sa kanyang likuran, sa pinto, kung saan ang kanyang apo ay maaaring nagmamasid. "Solen Sarmiento, o dapat ko bang tawagin kang Solen Rivas?" Ang boses ni Esmeralda ay hindi umaangat, ngunit ito ay tumagos sa bawat buto ni Solen. "Sa wakas, nakita na rin kita. Akala ko ay nagtagumpay kang magtago sa mundong ito. Ngunit may isang bagay na hindi mo naiintindihan. Ang pagtakas mo ay tapos na. Babalik ka sa akin at ipapakita ko sa lahat kung sino ka talaga." Sa likod ng mga salitang yon, hawak ng kasama ni Esmeralda ang isang folder na tila naglalaman ng lahat ng ebidensya na kailangan upang sirain ang buhay na pilit na itinatayo ni Solen.
Ang pagbabalik ng bangungot ay hindi lamang isang banta. Ito ay isang matibay at nakakatakot na katotohanan na nakatayo mismo sa kanyang pintuan. Ang pagkakita sa eksena ng pagmamano sa pagitan ni Hezekiah at Solen ay nag-iwan ng marka sa kaluluwa ni Calixto na mas malalim pa sa anumang pisikal na sugat. Ang kanyang pagbabalik sa Manila ay mas mabilis pa sa inaasahan, dala ang isang bagahe ng puot at pagkalito. Ngunit bago pa man niya tuluyang harapin si Solen sa isyu ng paglalakad ng bata, ang isang mas malaking anino ay muling nagbanta sa kanyang tahanan. Isang umaga, habang nag-aayos ng mga papeles sa kanyang opisina, pumasok ang kanyang personal na assistant. Ang tinig ay seryoso. "Sir, may bisita po." Isang ginang na nagngangalang Doña Esmeralda Rivas. Nagpapakilala siyang donor para sa isang programa sa lungsod at humihingi ng personal na pagbisita upang mag-abot ng donasyon sa inyong pamilya. Napatigil si Calixto sa kanyang ginagawa. Alam niya ang pangalang Rivas. Ang pangalang iyon ay lumabas sa ulat ng kanyang investigador kasabay ng mga pekeng pagkakakilanlan ni Solen. Ang kanyang unang reaksyon ay pagdududa. Bakit bigla ang bibisita ang isang babaeng kasing yaman at impluwensya ng isang Rivas sa kanyang bahay? "Tanggapin mo!" Utos ni Calixto. Ang kanyang boses ay tila pinatigas. "Pero dalhin mo siya direkta sa sala. Huwag mo munang ipapakita kay Solen na may bisita. Kailangan kong malaman ang tunay na pakay niya." Nang makita ni Solen ang sasakyan ng Donya na huminto sa harapan ng kanyang mansyon, isang matinding takot ang pumuno sa kanyang dibdib. Ang sasakyang yun, ang kulay ng pintura, maging ang mga tanod na nakapalibot dito. Lahat ay nagsasabi ng iisang bagay. Ang kanyang nakaraan ay nakahanap na sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay automatikong hinawakan ng kanyang tiyan, pilit na pinipigilan ang pag-ikot ng kanyang sikmura. Agad siyang nagtungo sa kusina, ang pinakamalayo at pinakamadilim na sulok ng bahay kung saan nagtatrabaho si Aling Nelia. "Aling Nelia, may dumating. Isang babaeng taga Maynila. Kailangan kong magtago. Huwag niyo akong ipagkanulo." Pabulong na pagmamaka ni Solen, ang kanyang mukha ay kasing puti ng kandila. "Hija, ano ba ang ginagawa mo rito? Sino ba ang nagtatago ka sa kanila?" Tanong ni Aling Nelia habang naghahanda ng isang mangkok ng sabaw. "Hindi ko pa po pwedeng sabihin," tugon ni Solen, halos hindi na makahinga. "Pero kung makikita nila ako, mawawala ang lahat. Mawawala si Hezekiah sa akin at mawawala ang lahat ng pag-asa ko." Sa sala, si Doña Esmeralda ay tinitingnan ang mga antigong pyesa na may pagkasuklam. Si Calixto, na may suot na isang formal na barong Tagalog, ay nakaupo sa tapat niya. Ang kanyang ekspresyon ay nananatiling walang emosyon. "Nabalitaan ko na mayroon kayong isang napakagaling na tagapag-alaga dito, Mr. Alcacid." Simula ni Doña Esmeralda, ang kanyang tono ay tila nagpapahayag ng isang malaking insulto. "Sana ay hindi siya isang istorbo sa inyong bahay. May isang tao kasi na hinahanap namin. Isang babaeng may kakayahang manakit ng damdamin ng tao sa likod ng isang kaibig-ibig na ngiti." Sa bawat salita ni Esmeralda, lalong humihigpit ang kaba sa dibdib ni Solen sa kusina. Alam niyang ang babaeng ito ay hindi nag-aaksaya ng oras sa mga walang kwentang bagay. Ang kanyang pagbisita ay may tiyak na layunin. Sa di inaasahang pagkakataon, narinig ni Hezekiah ang ingay mula sa sala. Ang kanyang kuryosidad, na dulot ng kanyang bagong natuklasang kakayahang lumakad, ay nagtulak sa kanya. Sa sandaling naglabas ng isang dokumento si Esmeralda upang ipaliwanag ang kanyang donasyon, nagpasya si Hezekiah na maghanap kay Solen. Mabagal, ngunit may layunin. Inikot ni Hezekiah ang kanyang wheelchair patungo sa pasilyo na patungo sa kusina. Hindi niya alam ang buong kwento. Ngunit alam niyang si Solen ang nagpabalik sa kanyang lakas at hindi siya papayag na may magdulot ng pag-aalala rito. Nang makarating siya sa pasukan ng kusina, nakita niya si Solen na nakasandal sa dingding,
Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Ngunit bago pa man makapagsalita si Solen upang pigilan siya, nakita ng kanyang mga mata ang dalawang figura sa sala, ang kanyang ama at ang isang napakayabang na ginang na may tindig na nagpapahiwatig ng lubos na kapangyarihan. Ate Solen, tawag ni Hezekiah. Ang kanyang boses ay medyo mataas dahil sa pagkabigla at pagod sa paggalaw. Ang tawag na yon ay parang kidlat na tumama sa sala, parehong tumingin si Calixto at Doña Esmeralda sa pinagmulan ng tunog. At doon, nakita ni Esmeralda ang isang batang lalaki na nakaupo sa isang mamahaling wheelchair na walang kamalay-malay na nagturo sa direksyon ng kanyang pinakamatinding kaaway. Ang pagtataka ni Calixto ay mabilis na napalitan ng isang matinding pagdududa nang makita niya ang takot sa mga mata ni Solen habang nakatingin sa bisita. Ang sandaling iyon, sa pasukan ng kusina, ay tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Solen. Ang mukha ni Doña Esmeralda Rivas ay kumislap sa pagkilala, isang matalim at walang pag-aalinlangang pagkilala na nagpawalang saysay sa lahat ng kanyang pagtatago. Ang tanong ni Hezekiah ay hindi lamang naglantad sa kanyang lokasyon, kundi nagbigay din ng isang matinding sandali ng pagtatagpo ng dalawang mundo na matagal nang naghahanap sa isa't isa. Si Calixto ay mabilis na tumayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang anyo ay nagpapakita ng pagkalito na mabilis na napalitan ng galit nang makita niya ang reaksyon ni Solen at ang tila pag-aari ni Esmeralda sa kanya. Doña Rivas, may kakilala ba kayo sa aking tauhan? Ang tanong ni Calixto. Ang boses ay halos hindi nagpapakita ng emosyon, isang diskarte upang makakuha ng impormasyon. Ngunit hindi na nakasagot si Esmeralda dahil nakatutok ang kanyang tingin sa natatakot na mukha ni Solen. Siya iyan, Calixto. Ang babaeng yan ang dating ipinagmamalaki ng aking anak. Ang asawa niya, ang babaeng sinungaling, manggagamit, at walang dangal na umalis dala-dala ang pangalan ng aming pamilya sa putik. Ang mga salitang yon ay tumama kay Solen na parang mga bala. Ang kanyang pagkakakilanlan ay tuluyan ng nabunyag. Walang silbi na ang kanyang pagpapanggap. Ang kanyang huling kanlungan, ang pagiging hindi nakikilala, ay nawala. Si Hezekiah na nakasaksi sa pag-atake ay tila nakaramdam ng matinding kirot, hindi sa kanyang mga binti, kundi sa kanyang puso, dahil sa pagkakita sa pagdurusa ng babaeng itinuring niyang tanging kaibigan. Sa gitna ng kaguluhang ito, isang matandang figura ang lumitaw mula sa likuran ng mga lalagyan ng pagkain. Si Aling Nelia. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit ng mahigpit. Hindi siya lumingon kay Esmeralda, kundi sa isang sulok kung saan nakatago ang mga kagamitan ni Marites. Mrs. Rivas, tama ka. Ang babaeng yan ay may tinatago. Ngunit ang mga kasinungalingan na yan ay hindi galing sa kanya. Maring sabi ni Aling Nelia, ang kanyang tinig ay may bigat at awtoridad na hindi inaasahan mula sa isang simpleng kusinera. Lumingon si Calixto kay Aling Nelia. Ang kanyang pag-aalinlangan ay lumipat sa bagong tagapagsalita. Ano ang ibig mong sabihin, Aling Nelia? Hindi sumagot si Aling Nelia kay Calixto. Sa halip, lumapit siya sa isang maliit na mesa na karaniwang ginagamit ni Marites upang maglagay ng mga gamit na kailangan para sa kanyang mga transaksyon. Hawak niya ang isang maliit na sobre na tila may papel sa loob. Noong ang isang linggo, nakita ko si Marites na nakikipagkita sa isang lalaking hindi ko kilala. Nagbigay siya ng isang maliit na sobre sa lalaking iyon. Ang lalaking iyon ay may suot na tatak ng isang pawn shop sa kabilang bayan. Nang makita ko siyang nagmamadali, tiningnan ko ang basurahan at nakita ko ang sobreng ito. Hindi ko binuksan noon, pero sa tingin ko ito na ang panahon. Ibinigay ni Aling Nelia ang sobre kay Calixto. Ito ay isang resibo ng pagkakautang na ginawa ni Marites at sa likod nito ay may mga nakasulat na numero na tila mga reseta ng gamot na hindi ginamit sa pasyente. Ang mga reseta ay katulad ng mga gamot
na natagpuan ni Solen na iniinom ni Hezekiah. Ang anak ni Marites ay may malaking utang sa masasamang tao, patuloy ni Aling Nelia. Ang kanyang mga mata ay nakasabit kay Calixto. Ang lahat ng gamot na dapat ay pampagaling kay Hezekiah ay kinuha niya at ibinenta upang bayaran ang utang na iyon. Pinalitan niya ng mas murang gamot na nagpapatigas sa kalamnan. Si Solen, siya ang unang nakatuklas nito. Kaya niya pinilit na isagawa ang therapy dahil alam niyang kailangan ng bata na mailabas ang lason na unti-unting pumapatay sa kanya. Ang mga salita ay tila bumagsak sa isang bubong na may butas. Ang pagkalito ni Calixto ay naging isang uri ng pagkabigla. Ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan kay Solen ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakakabinging pagsisisi. Ang babaeng kanyang kinamuhian, ang babaeng kanyang inakusahan ng pagpapahirap ay ang mismong nagligtas sa kanyang anak mula sa isang tahimik na kamatayan habang ang kanyang pinagkakatiwalaang tagapag-alaga ay nagtataksil sa kanya. Si Doña Esmeralda na naghahanda na upang durugin si Solen sa harap ni Calixto ay napahinto. Ang kanyang pag-atake ay biglang nawalan ng saysay. Sa gitna ng pagkabigla ni Calixto, habang pinipilit niyang intindihin ang mga impormasyon, lalong humina ang katawan ni Solen na nagtatago sa likod ni Hezekiah. Ang bigat ng labanan, ang biglaang paglantad, at ang matinding emosyonal na pag-atake ay labis na para sa kanya. Ang kanyang mga tuhod ay biglang lumambot, ang kanyang mga mata ay nagdilim, at bago pa man makatulong si Hezekiah o si Calixto, bumagsak siya sa sahig. Ang pagbagsak ni Solen sa sahig ay tila isang hudyat sa pagtatapos ng isang yugto at ang simula ng pinakamapanganib na gabi. Ang kanyang katawan ay mahina at walang malay. Isang tahimik na biktima ng matinding emosyonal na pagod. Ang paggulat ay nagpatahimik sa buong sala. Si Calixto, na nakatayo pa rin at hawak ang resibo ni Marites, ay tila nabato sa kanyang kinatatayuan. Si Doña Esmeralda Rivas, na handa nang ilabas ang kanyang pinakamalupit na salita, ay natigilan. Ang kanyang bibig ay nakabukas sa hindi inaasahang eksenang ito. Si Hezekiah, na nakita ang kanyang tagapagligtas na bumagsak, ay nakaramdam ng isang apoy na mas matindi pa kaysa sa sakit ng kanyang mga binti. Sa sandaling iyon ang takot sa kanyang ama at ang galit kay Esmeralda ay naglaho, napalitan ng isang purong pangangailangan na protektahan ang tanging taong nagbigay sa kanya ng pag-asa. Sa isang kilos na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, nagpumilit siyang gumalaw. Nanginginig ang kanyang mga tuhod, ang kanyang mga braso ay humawak sa gilid ng mesa, ang kanyang mga daliri ay halos mabanat sa sobrang higpit. Naglakad siya, isang hakbang na hindi sinusuportahan ng anumang aparatos, isang pagpapakita ng determinasyon na hindi pa nasasaksihan ni Calixto. Ang kanyang paglakad ay hindi pantay, tila isang punong malapit ng matumba sa malakas na hangin. Ngunit siya ay nagpapatuloy. Bawat pag-apak ay isang pagtatalumpati laban sa kadudadudang paninira na ginawa kay Solen. Ama, huwag! Ang tinig ni Hezekiah ay mahina ngunit may bigat. Isang pagtangis na puno ng sakit. Ang kanyang bawat salita ay may halong paghihirap. Lumakad siya patungo sa nakahandusay na si Solen, gamit ang kanyang natitirang lakas upang makarating sa tabi nito at gamitin ang kanyang katawan bilang isang kalasag. Huwag niyo pong saktan si Ate Solen. Hindi po siya masama. Ang pagtatanggol na yon ay ang pinakamalaking suntok sa ego at pagkakamali ni Calixto. Ang kanyang anak mismo, ang kanyang pinoprotektahan, ay nagtatanggol sa babaeng kanyang hinatulan. Sa sandaling iyon, nakita ni Calixto ang paghihirap sa mga mata ng bata. Hindi ito sakit mula sa therapy, kundi sakit na dulot ng takot na mawala ang tanging pag-asa nito. Nang makita ni Calixto ang kanyang anak na nagpupumilit na tumayo at protektahan si Solen, ang kanyang paningin ay nanibago.
Ang kanyang mga mata ay lumipat mula sa bata patungo kay Marites, na sa sobrang gulat at pagkadismaya ay hindi na nakapagsalita. Mabilis na kinuha ni Calixto ang resibo mula sa kanyang bulsa. Marites, ang mga ito? Anong paliwanag mo sa mga reseta na ito? Ikaw ang nagbigay ng mga gamot na ito sa aking anak habang ako'y nagtitiwala sa iyo ng husto. Si Marites, na nakita na wala na siyang matatakasan, ay tuluyang gumuho. Ang kanyang dating matigas na tindig ay nawala. Sa harap ng mas matinding katotohanan, nagsimula siyang magsalita ng pautal-utal. Ibinubunyag ang kanyang pagkautang at ang kasakiman na nagtulak sa kanya na ibenta ang gamot at palitan ito ng pampamanhid. Patawad, sir. Patawad po. Kailangan ko lang. Kailangan ko ng pambayad sa utang ng anak ko. Hindi ko po sinasadyang saktan si Hezekiah. Akala ko ayos lang ang kaunting gamot na yon. Ang kanyang pag-amin ay puno ng luha at pagdududa sa sarili. Ngunit huli na ang lahat. Si Doña Esmeralda, na nakita ang pagbagsak ng kanyang kakampi at ang pagtatanggol ng bata, ay naramdaman ang pagkatalo. Ang kanyang plano na sirain si Solen ay nabigo dahil sa mas matinding katotohanan na lumitaw mula sa loob ng tahanan. Tumalikod siya ng may pagkamuhi. Hindi ko kailangan ng anumang eskandalo sa bahay na ito. Ang pangalan ng pamilya Rivas ay hindi madudungisan ng isang taong tulad mo, Solen. Habang naglalakad palayo si Esmeralda, pinalabas ni Calixto ang lahat ng kawani, maliban kay Aling Nelia, na nanatili sa tabi ni Hezekiah. Dali-daling lumapit si Calixto kay Solen. Ang kanyang mukha ay hindi nagalit, kundi puno ng isang hindi maintindihang pag-aalala. Binuhat niya si Solen sa kanyang mga bisig, isang kilos na hindi niya ginawa, kahit sa anak niya sa loob ng maraming taon. Ang paghawak niya sa katawan ni Solen ay tila may kakaibang kuryente na dumaloy sa kanilang dalawa, isang pag-ugnay na hindi inasahan. Dalhin mo siya sa pinakamahusay na silid. Tawagan ng pribadong doktor, utos ni Calixto. Ang kanyang boses ay may bahid na ng pagmamadali. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot na mawala ang babaeng ito, na ngayon ay alam niyang nagligtas sa kanyang anak. Ang huling nakita ni Solen bago tuluyang lumubog sa dilim ay ang nag-aalalang mukha ni Calixto na hawak siya, at ang namumutlang mukha ni Hezekiah na umiiyak sa tabi ng kanyang ama. Ang pagdala ni Calixto kay Solen sa kanyang mga bisig ay hindi isang kilos ng pagmamay-ari o galit, kundi ng isang desperadong pangangailangan na hawakan ang taong nagbigay ng hininga pabalik sa kanyang anak. Ang bigat ni Solen sa kanyang mga braso ay tila hindi gaanong nararamdaman ni Calixto kumpara sa bigat ng pag-aalinlangan na kanyang dinadala sa loob ng maraming taon. Si Hezekiah, na inalalaya ni Aling Nelia, ay nanatiling nakatitig sa eksena. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis kay Solen na ngayoy tila napakapayapa at inosente sa gitna ng karangyaan. Nang mailagay nila si Solen sa pinakamagandang silid-tulugan sa mansyon, ang unang utos ni Calixto ay hindi para sa pagpapagaling, kundi para sa pagpapatalsik sa lahat ng kasalanan. Alisin niyo si Marites sa mansyon na ito. Dalhin ang lahat ng gamit niya sa labas. Hindi ko na gustong makita pa ang pagmumukha niya. At tawagan ng pulisya para imbestigahan ang mga transaksyong ginawa niya. Ang kanyang tinig ay matatag. Isang tanda na ang kanyang pananaw ay lubusang nagbago. Nang makalabas na ang lahat at tanging si Aling Nelia na lamang ang naiwan upang tumulong, umupo si Calixto sa isang silya sa tabi ng kama. Ang katahimikan ay bumalik, ngunit iba na ang kalidad nito. Hindi na ito malamig at nakakakulong, kundi mabigat at puno ng pagsisisi. Pinagmasdan niya ang mukha ni Solen, ang mga pilik mata nitong nakapikit, ang mga labi na bahagyang nakanganga. Hindi na niya nakita ang isang hamak na lingkod o isang posibleng manloloko, kundi ang babaeng naglakas loob na labanan ang kanyang mga paniniwala at nagbigay ng pag-asa sa kanyang anak. Bakit mo ginawa iyon? Tanong ni Calixto sa sarili.
Hindi inaasahang marinig ang sarili niyang boses na halos hindi niya nakilala, mahinang-mahina at puno ng tanong. Bakit mo sinuway ang bawat utos ko at bakit ang bawat pagsuway mo ay nagdala ng liwanag? Hindi niya sinagot ang sarili niyang tanong. Sa halip, naalala niya ang nakita niya sa monitor, ang pagtayo ni Hezekiah, ang sakit na dulot ng pag-iisip na muntik na niyang mapigilan ang paggaling ng kanyang anak ay nagdulot sa kanya ng pisikal na pagsakit. Ang kanyang pagmamahal na naging kadena ay ngayon ay nagiging dahilan ng kanyang pinakamatinding pagpapahiya. Sa paglipas ng ilang oras, habang si Hezekiah ay nakaupo sa kanyang wheelchair sa tabi ng pintuan, naghihintay na magising si Solen. Isang mahalagang dokumento ang napansin ni Calixto na nakakalat malapit sa kinatatayuan ni Solen nung siya'y bumagsak. Isang lumang medical report na tila nabasa na ng kanyang investigador. Ngunit hindi na niya binigyan ng pansin dahil sa pagkaabala sa mga balita tungkol kay Esmeralda. Kinuha niya ang papel. Ito ay isang lumang record mula sa isang pribadong ospital. Mga record ng isang emergency operation mula pa noong nangyari ang aksidente ni Hezekiah. 10 taon na ang nakalipas. Ang dokumentong ito ay matagal nang hinanap ng lahat, ngunit hindi ito nahanap sa mga opisyal na talaan dahil sa utos ng kanyang yumaong asawa. Habang binabasa niya ang bahagi ng blood donor information, nanigas si Calixto. Ang pangalan sa ibaba, nakasulat sa sulat kamay na halos hindi na mabasa, ay nagpataob sa kanyang buong mundo. Hindi ito ang pangalan ng isang estranghero. Ito ay ang dating apelyido ng babaeng ito, ang kanyang tunay na pangalan. Solen C. Rivas. Binigkas niya ang pangalan, tila hindi makapaniwala. Ang babaeng ito, ang babaeng inakusahan niya ng lahat ng kasamaan, ang babaeng kanyang hinamon, ang babaeng kanyang pinilit na magdusa, ay ang Vudan na nag-alay ng kanyang sariling dugo upang iligtas ang buhay ng kanyang anak noong araw na pumanaw ang kanyang asawa. Ang kanyang pagbabalik ay hindi sinadya para manira, kundi isang hindi maipaliwanag na tawag ng koneksyon at utang na loob na hindi niya kailanman inakala na kailangan niyang bayaran. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kanyang galit, pag-aalinlangan at pagmamalaki ay naglaho. Napalitan ito ng isang nakabibinging katahimikan na puno ng pagkasira ng sarili. Ang kanyang pagiging ama, ang kanyang pagiging asawa, ang lahat ng kanyang paniniwala sa tama at mali ay napatunayang mali. Siya ang tunay na bilanggo, hindi si Hezekiah. Ang kanyang pagmamahal na naging kontrol ay siya ring dahilan ng kanyang pagkabulag. Ang huling nakita niya bago ang sandaling iyon ng pagtanggap ng katotohanan ay ang maliit na silhueta ni Hezekiah na nakatingin sa kanya, na nag-aalala sa kanyang tahimik na pag-iyak. Ang kanyang mata ay nag-iisa at nabibigatan. Ang kanyang buong pagkatao ay napagtanto ang napakalaking pagkakamali na kanyang nagawa. Ang dokumentong hawak ni Calixto ay tila isang napakabigat na bato na bumagsak sa kanyang mga kamay, at ang bigat nito ay halos magpabagsak sa kanyang katawan. Ang pangalang nakasulat, Solen C. Rivas, ay umaling-awngaw sa kanyang isipan, hindi bilang isang nagtatago, kundi bilang isang biktima at isang bayani. Ang babaeng kanyang kinamuhian, ang kanyang kinikwestiyon, ang babaeng kanyang pinilit na magdusa sa ilalim ng kanyang bubong, ay ang parehong anghel na nagbigay ng buhay sa kanyang anak sa isang madilim na gabi ng trahedya. Ang kanyang paghinga ay nagiging mababaw. Ang bawat paghinga ay parang pagkuha ng isang matulis na sibat sa kanyang dibdib. Ang kanyang pagkalito sa nakaraang mga araw, ang pagiging masyadong malapit ni Hezekiah kay Solen, ang pag-aalinlangan sa kanyang mga intensyon, ang kanyang pagtitiwala kay Marites. Lahat ng ito ay tila isang nakakatawang komedya na ngayon ay naging isang nakamamatay na trahedya. Ang kanyang pagmamahal para kay Hezekiah na naging isang kadena ng kontrol ay siya ring nagdulot ng pagkawala ng katotohanan at naglagay sa panganib sa kanyang tagapagligtas. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa silid kung nasaan si Solen
Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at tila nag-aatubili. Ang kanyang mga mata ay basa, isang bagay na hindi nakita ni sino man sa kanya sa loob ng maraming taon. Si Hezekiah, na nanatiling tahimik sa tabi ng kanyang ama, ay tila naiintindihan ng bigat ng sandaling ito. Nang makarating si Calixto sa kama, nakita niya si Solen na nakahiga pa rin, maputla at hindi pa rin gumagalaw. Ang katahimikan ay tanging ang mahinang paghinga lamang ni Solen ang nagpapatunay na buhay pa siya. Lumapit si Calixto at marahang hinawakan ang kamay ni Solen. Hindi na ito ang kamay ng isang amo sa kanyang lingkod, kundi ang kamay ng isang lalaking nababalot ng matinding pagsisisi. Solen, ang tawag niya. Ang kanyang boses ay basag at halos hindi marinig. Ako ang may kasalanan. Lahat ng ito, ako ang may sala. Ang mga salitang yon ay nagpabigat sa tahimik na silid. Si Hezekiah, na nakasaksi sa paglabas ng mga salitang yon mula sa bibig ng kanyang ama, ay tila naramdaman ang pagguho ng pader na matagal nang naghihiwalay sa kanila. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula sa namumutlang mukha ni Solen patungo sa kanyang ama. Hindi niya inaasahan ang ganitong pagpapakita ng kahinaan mula sa isang taong itinuturing niyang hindi nagkakamali. Sa sandaling iyon, unti-unting nagmulat ng mata si Solen. Ang unang bagay na nakita niya ay ang mga mata ni Calixto. Mga mata na dati ay puno ng pag-aalinlangan at puot. Ngayon ay tila mga balon ng pagsisisi. Ang kamay ni Calixto ay nakahawak pa rin sa kanyang kamay. Ang haplos na ito ay hindi umaakay, ngunit tila humihingi ng tawad. Calixto, ang bulong ni Solen, ang kanyang boses ay halos wala ng lakas. Huwag kang magsalita, mahinang sabi ni Calixto. Dahan-dahan siyang gumalaw. Kinuha ang lumang medical report mula sa kanyang bulsa. Inilapag niya ito ng marahan sa tabi ng una ni Solen. Ang bahagi kung saan nakasulat ang kanyang pangalan bilang tagapagbigay ng dugo ay nakaharap sa kanya. Hindi na niya kailangang magpaliwanag pa. Ang ebidensya ng kanyang malaking pagkakamali ay nakatayo sa pagitan nila. Ikaw ang nagligtas sa kanya noon, sabi ni Calixto, at ang bawat salita ay tila humihila ng huling hininga sa kanyang baga. Ako ang nagpahirap sa'yo, ang nagkulong sa'yo sa takot, habang ikaw pala ang nagbigay ng buhay sa aking anak. Pinaniwalaan ko ang isang traidor. Hayaang sumabog ako sa kahihiyan. Ako ang tunay na bilanggo. Solen, ang aking takot ang nagpababa sa akin sa antas ng kasakiman ni Marites. Ang mga luha ay pumitik sa pisngi ni Calixto, hindi dahil sa sakit o galit, kundi dahil sa bigat ng katotohanang kinakaharap niya. Sa kanyang tabi, si Hezekiah ay tahimik na nagmamasid. Ang pag-iyak ng kanyang ama ay isang bagay na hindi niya nasaksihan kailanman, at ito ay tila nagdulot ng isang kakaibang uri ng pag-unawa sa kanyang batang puso. Dahan-dahang inilapit ni Solen ang kanyang libreng kamay at hinawakan ang kamay ni Calixto. Ang kanyang sariling mga luha ay hindi pa rin tumitigil sa pagdaloy, ngunit ngayon ay may kasama na itong kirot ng awa para sa lalaking ito na kasing wasak ng kanyang sariling buhay. Hindi ka nag-iisa sa pagdaramdam, Calixto. Ang kanyang tinig ay mahina, ngunit may matibay na pagtanggap. Lahat tayo ay may bitbit na mga anino mula sa nakaraan. Ang aking pagkakakilanlan, ang aking pagtatago. Ginawa ko yon dahil sa takot na mawala ang aking anak. Ngunit ang iyong takot para kay Hezekiah, iyon ang nagpabingi at nagpabulag sa iyo. Hindi tayo naiiba sa ating mga pagkakamali, Calixto. Tayo ay mga taong naghahanap ng kaligtasan sa maling paraan. Ang pag-amin na iyon ay tila nagbigay ng pinal na kapayapaan sa nagkabalisa nilang kaluluwa. Sa sandaling iyon, isang marahang pag-agos ng liwanag ang pumasok sa silid, na tila ang kalangitan ay nagbibigay ng pahintulot sa kanilang pagbabago. Hindi ito isang pangako ng agarang kaligayahan, ngunit ito ay ang pagtatapos ng labanan sa loob ng kanilang mga puso.
Sa wakas, natagpuan ni Calixto ang lakas na bumitaw sa pagiging makasarili. Lumuhod siya sa tabi ng kama, hindi bilang isang amo, kundi bilang isang taong humihingi ng kapatawaran. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagiging tao. Solen, patawarin mo ako. Patawarin mo ako dahil hindi ako naniwala. Patawarin mo ako dahil hindi ko nakita ang katotohanan sa harap ko. Patawarin mo ako dahil pinahintulutan kong masaktan ka. Hindi ko maibabalik ang lahat ng sakit, ngunit hayaan mong ako naman ang maging sandigan mo. Hayaan mong magsimula tayong muli. Hindi bilang amo at katulong o bilang dalawang taong magkaiba ang estado, kundi bilang dalawang taong nagligtas sa isa't isa. Sa kanyang tabi, si Hezekiah ay dahan-dahang umabot ng kamay at hinawakan ang balikat ng kanyang ama. Ang pagkilos na yon, ang pag-uugnay ng dalawang magkahiwalay na mundo na dati ay pinaghihiwalay ng pader ng sakit, ay ang pinakamalinaw na sagot na natanggap ni Calixto. Hindi sumagot si Solen sa mga salita. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Calixto na nakahawak sa kanya at sa kanya inabot ang kamay ni Hezekiah. Ang tatlong kamay, ang matanda, ang nagdudusa, at ang bata, ay nagtagpo sa ibabaw ng kumot. Ito ay hindi isang senyales ng pag-ibig na marahas at mapusok, kundi isang pangako ng pangangalaga, pagtitiwala, at isang bagong simula na binuo mula sa mga guho ng kasinungalingan at pagpapahalaga. Ang pagpapatawad ay hindi naging isang salita, kundi isang sama-samang paghinga ng kalayaan.